Rhea, kain kayo. Oo, lakad ko. Samahan mo. Kain kayo. Hindi, ikaw hindi ka rin. Ikaw mo, kahit mo napakain pa ako. Tapos ngayon nag-diet, ano ba talaga? Ano po, ang alis dito ay alas 9. Alam mo, papautang niya nga sila.
Bago lang po kami dito sa Rosario. Pero nakasama ako ng Kuya Jaime sa pag-Bible study sa kanya. Yan, nag-aaral po kami ng Biblia. Yan pong Bible study na yan, hindi po nangangahulugan na kung ano kayo magba-Bible study sa mga saksi. Magiging saksi rin po kayo. Hindi po ganun. Ang Kuya Chad, ang mag-desisyon niya. Kaya nag-o-offer po kami ng Bible study. Ang isa na hindi ko malilimutan, habang nagba-Bible study po kami ng Kuya Chad, nakita ko yung mga tattoo ni Kuya Chad. Yung mga tattoo ni Kuya Chad. Yan. At ang pinapag-aralan namin, Aralin 8 doon sa Masayang Buhay na aklat. Alam niyo kung ano po ang isa na tinalakay doon? Yan. Nag-aanyaya ang Diyos na Yehova na maging kaibigan niya. At ang isang teksto na binasa doon, gusto ko pong basahin din sa inyo. Ano? Yung pong teksto na binasa doon. Ginamit niya yung nakaulat sa gawa, Kabanata 10, 34 at saka 35. Ano yung binanggit doon? Yamang sa mga saksi, walang nagpapatato na saksi. Walang nagpapatato. Pero yamang si Kuya Chad, may tattoo na siya. Ganito yung binanggit sa nagawa na Kabanata 10, 34 at saka sa 35. Ang sabi niya dito sa 34, nagsimulang magsalita si Pedro, lubusan ko nang naintindihan ngayon na hindi nagtatangi ang Diyos. Wala siyang kinikilingan. Hindi siya nagtatangi, sabi rito. Kundi, tinatanggap niya ang tao na natatakot sa kanya at gumagawa ng tama saang bansa ito nagmula. Anong matutuhan natin? Ang Diyos na Yehova, hindi siya nakatingin doon sa nakalipas natin. Ano man yung nakasulat dyan sa braso natin, sa katawan natin, yan. Sabi niya rito, tinatanggap niya yung natatakot sa kanya at gumagawa ng tama. Yan. At nakapag-desisyon ang Kuya Chad na maging saksi, nakasama namin siya, nagbabahay-bahay ang Kuya Chad. Minsan nakapartner ko rin ang Kuya Chad, na kahit CU1, nakapartner namin sa pagbabahay-bahay. Ito yung isa na hindi ko malilimutan sa Kuya Chad habang nag-aaral kami ng Biblia. At nag-o-offer po kami sa lahat ng walang bayad na pag-aaral. Hindi mga ngahulugan na magiging saksi kayo na kayo po magdidesisyon. Hindi kami malulungkot kung hindi kayo magiging saksi. Napakahalaga lang makita nyo sa Biblia, saan nakita ng mga saksiyan? Saan nila nakita na merong pangalan ng Diyos? Saan nila kinuha yung pangalan ni Jehovah? Yan, gusto namin makita nyo rin yan gamit yung Biblia ninyo. Yan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Kuya Alan, sa iyong nakakapagpatibay na mensahe. Ngayon po, isa ring kaibigan ni Kuya Richard, ang tatawagin natin. Siya po ay si Kuya Wilson Umano. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako nga pala po si Kuya Will. Yan po ang tawag sa akin, Kuya Chad. Parehas kuya ang tawag po namin sa isa't isa. Damang-dama namin po yung pagmamahal ni Kuya Richard sa poblasyon, kongregasyon, Rosario, Batangas ng mga saksi ni Jehovah. Lagi siyang nandyan tuwing may general cleaning, dala ang mower, hanggang tumulong kahit mainit ang panahon.
handa rin po siyang tumulong, lagi po siyang taga-abot ng mic sa mga kapatid, at lalong higit, hindi matatapos ang tulong na wala siyang nakakapagpatibay na komento. Hindi ko po makakalimutan si Kuya Chad. Dito lang pong May 3, handa po siyang sumuporta sa anniversary po namin. Sabi ko, Kuya Chad, wala akong pera. Baka hindi matuloy. Pero sabi ni Kuya Chad, huwag kang mag-alala. Kami ang bahala. Magsaing ka lang. Mag-ready ng malamig na tubig. Kami nang bahala sa pagkain. Kaya talagang nalulungkot po kaming lahat sa pagkawala niya. Alam namin na minahal ni Kuya Richard ang Diyos ni Jehovah. Kaya siya nagagantimpalaan siya sa pagsisikap niya na palugdan ng Diyos ni Jehovah at bubuhayin siyang muli at aanhalahanin po siya sa pangakong paraiso sa hinaharap. Salamat po. Maraming salamat kay Kuya Wilson sa iyong mensahe. Ngayon po, tatawagan natin yung ilang mga kaibigan pa rin ni Kuya Richard. Kaya ang susunod na tatawagin natin, isang malapit na kaibigan ni si Kuya Andwin Mirasol. Baka sa iyo, Kuya Andwin. Hello po sa inyo. Ang pangalan ko po, Andwin. Nagapo ang Tarlac. Sunod agad Pangasinan niya, Ilocano. Di pangawag kanyak ni Kuya Chad adin ko. Kasi Andwin. So nga, dito dumamat, adin mat lang tiawag na. So nga nagbalin kami man nga close, po taman mano kami nga Ilocano. Dito Batangas. Malaking bagay po yun sa akin. Kasi nung dumating po ako dito, magwa 1 year pa lang po ako sa ngayong buwan, May. Si Kuya Chad po yung isa sa mga nag-welcome sa akin. At talagang pinafeel niya na at home po kahit wala akong kamag-anak noon dito. At saka ang hindi ko po malilimutan, ito lang last year po, December, namatay po yung tatay ko. So yung mismong gabi po na namatay si Papa, umuwi kaming Tarlac, hindi sila nagatubili ni Ate Maylin. Kasama ko po sila sa sasakyan. Umiiyak ako, umiiyak din sila. Hindi nila alam yung sasabihin nila sa akin, paano ako patitibayin. Hindi namin alam anong gagawin namin pagdating doon. Pero nag-decide sila, pupunta sila nung gabi, madaling araw, bumabiyahe po kami. At hindi namin malilimutan nung araw din na iyon, madaling araw, nagbasa kami ng teksto sa Bible. Ang nakaschedule na teksto nun, Gawa 24:15, magkakaroon ng pagkabuhay muli, yung hula po sa Bible. Kaya talagang sigurado po ako, answered prayer yon. Ginamit si Kuya Chad, sila Ate May, pamilya nila, na patbayin po ako sa time na sobrang down na down po yung pamilya namin. Marami pa siyang ginagawa na mabubuting bagay sa amin, pero isa lang po yun sa talagang tumatak sa akin. At alam po yun ng maraming tao dito, hindi lang ng mga saksi ni Jehovah, kahit yung mga tsuhin, mga tiyahin po ni Ate Maylin, kung gaano po kami nagpapasalamat. I-welcome din po nila kami sa kanilang pamilya. Kasi ganun po mag-treat si Kuya Tad sa amin, hindi lang po sa akin. Kaya talagang mamimiss namin si Kuya Chad. Sobrang mahal na mahal po namin si Kuya Chad. Salamat po, Kuya Andwin, sa iyong maikling mensahe. Ngayon, tawagin po natin si Ate Iris Baldonado, isa ring malapit na kaibigan po ng pamilya. Bueno. Gabi po, ako po si Irish, kaibigan po kami ng mag-asawa, pamilyang Bueno po, at kami mag-asawa po yung malapit sa kanila. Kasi nag-volunteer din po kami, galing kami Manila. Yung unang-unang punta po namin dito, at tinuluyan namin bahay, ay itong kala Kuya Chad. Kaya po napalapit rin kami kila Charlesing, kila Cha Emma, kila Jasmine, at naging pangalawang pamilya rin po sila sa amin. Itong bahay na to, parang pangalawang bahay sa amin. Kasi lagi kami dito. Kasi yung mag-asawa ko ay napakamapagpatuloy. Kaya malapit kami sa kanila.
pati sa pamilya nila. Kaya hindi rin po namin alam kung gaano kasakit lalo sa kanila ito. Pero dahil halos linggo-linggo kami dito, ay talagang namimiss rin namin ang Kuya Chad. Laging siyang nandyan para sa lahat. Kuya po siya ng lahat para sa amin. Hindi ka magdadalawang sabi kay Kuya Chad. Isang sabi lang, tapos ibibigay niya po yung best sa inyo. Kaya alam ko na gano'n din po siya sa lahat. Kaya napakarami pong tao dito ngayon. Nagpapasalamat kami kasi binigyan po kami ng pagkakataon ni Jehovah na makilala namin siya sa gano'ng kaikling panahon. Pero hindi po kami nalulungkot ng lubos kasi alam namin bubuhayin muli siya. Kung kami, kumbinsido po na bubuhayin muli siya, sigurado rin po sa alaala ni Jehovah na bubuhayin muli siya sa malapit na hinaharap. Konting tiis lang po. Thank you. Maraming salamat po, Ate Iris. Ngayon po, susunod na tatawagin natin magbibigay ng mensahe ay si Kuya Chari Nunez. Magandang gabi po. Ako po si Chari Nunez. Isa sa mga kaibigan ni Kuya Chan. Naging close kami ni Kuya Chan simula nung lagi kami magkasama sa basketball. Dumadayo kami sa Batangas, Lipa, at San Juan. Simula nun, naging close kami. Nagkayayaan kami kung saan kami pumunta kasama ko mga kapatid. Naalala ko rin yung nung pumunta kami sa Boracay, nagpatak-patak sila para sa pamasahe ko, para lang makasama nila ako. 2 beses din kami naging bahagi po sa platform department. Di ko makalimutan nung unang assignment namin, una siya dumating sa assembly hall. Hindi agad siya umakyat sa stage. Hinihintay niya ako. At hindi agad kami umakyat agad kami dalawa. Napaka-mabuting kaibigan ni Kuya Chan. Silang mag-anak na patuloy sila. Lagi kaming welcome dito sa bahay nila. Tapos asikaso talaga. Kaya willing-willing kami pupunta lagi dito. Mahal na mahal din ni Kuya Chan si Red. Pag nasa Kingdom Hall, lagi niyang niyayakap si Ryan, kinikis. Tapos kung anong iniingi ni Ryan, binibigay ni Kuya Chan. Kaya yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Kuya Chari. Ngayon po, ang susunod na tatawagin natin ay si Jomel Espiritu. Hello po, magandang gabi po. Ako po pala si Justin, Tubuntarlak din po. Isa rin po ako sa malapit na kaibigan ni Kuya Richard. Nagkakilala po kami ni Kuya Richard sa congregation din po namin. Pares po kami pina-Bible study pa noon. Hanggang sabay din po kami nagpa-baptize. Yun, naging tuloy-tuloy din po yung pagiging pagkakaibigan namin. Madalas po sa bandingan, tanda ko pa, gusto niya din na sa mga kantahan, sa mga galaan, lalo sa pagbabasketball din, kasama din si Kuya Chari. Si Kuya Chari kasi yung isang tunay na kaibigan, kuya, na maalalahanin. Andyan siya lagi pagka kailangan mo, madali siyang lapitan. Siguro, yung mamimiss ko kay Kuya Chad o Richard,
yung lagi siyang tumatawag sa akin. Kamusta bro? Kamusta trabaho mo? Madali bang gawa? Yan laging bungad sa akin ni Kuya Chad. Nakakalungkot po na pansamantala mamiss ko yung mga tawag niya. Hindi mo na natin siya makakasama. Pero sigurado po ako at nagtitiwala po ako sa pangako din ng Biblia. Nabubuhayin din muli at makakasama natin siyang muli. Yan lang po. Salamat din, Justin, sa iyong mensahe. Ngayon po ay aawit muna tayo ngayon ng isang awitin na may pamagat na maghihintay kami. Ipa-plus po yung awit dito, pwede rin niyo po kami sabayan habang kinakanta po natin yung awit. Sa
Ngayon po, mapapakinggan po natin yung mga ilang mensahe na mismong mga kapamilya at kamag-anak ni Kuya Richard. Una po natin tatawagin ngayon si Kuya Efren Maranan. Wala po. Sige po. Ang susunod po ay si Ate Jasmine Deliso. Ito. Ayan po, magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat po sa pakikiramay po sa amin, lalo na po sa naiwang pamilya po nila Ninang Maylene at saka ni Juan po. Ako po si Jasmine, ako po yung inaanak po sa kasal nila Ninang Maylene at Ninang Chad. So, hindi na po iba sa akin si Ninong dahil simula nung pagkadalaga po nila Ninang May at saka pagkabinata po ni Ninong Chad ay talagang nandun na po ako sa buhay nila. Kaya nakakalungkot po yung balita na wala na po si Ninong Chad. Dito po sa compound namin, siya po yung lagi namin naasahan. Yung pag sila Ninang po, layuan, pag may kailangan, andyan po si Ninong para po lumabas dahil malayo nga po dito yung kainan. Alam niyo naman po yung pamilya namin ay puro ano po sa pagkain. Halata naman po sa aming katawan, di ba? Ikaw lang yan. Wala po akong masasabi kay Ninong, napakabait pong asawa, kay Ninang. May kwento ko lang po, kapag si Ninong minsan dumadating sa trabaho, si Ninang hindi maiwasang mainit ang ulo. Pero si Ninong, Chill lang. kalmado pa rin siya. Hindi niya sinasabihan yung init ni Ninang. Pag may tampuhang mag-asawa, napakabait po ni Ninong, hindi niya sinasabayan yung mainitin na ulo ni Ninang. Wala po siyang reklamo kahit masugatan po yung paa niya dahil sa trabaho. Hindi naman po pwedeng tumigil sa trabaho dahil siya po ay may pamilya. Kaya masakit po sa amin na si Ninong po ay nawala. Lalong-lalo na po yun sila mama, sila Chaluseng, si Ninang. Pag po may pupuntahan, tara Chad, punta tayo sa ganito. Agaran po silang umaalis. Pero ngayon po, nawala na si Ninong. Napakahirap po na para po kami napilayan ng paa. Para po kami napilayan ng paa. Dahil wala na po kami matatakbuhan. Wala na po kami masasabihin na, no, samahan mo po kami sa klinik. Pag kami nagpapaklinik ni Joestar, wala po siyang atubili na samahan kami. Basta itataon lang po sa kanyang rest day. Yan, sasamahan po kami. Wala po siyang, hindi po siyang mag-no sa amin. Isa rin pong napamahal sa kanya yung aking anak na si Joestar. Tuwing hapon, kami naglalakad ni Utoy papunta po dito. Pag darating po si Ninong, nanadala po yung kanilang tricycle. Sinasalubong po niya si Ninong. Sabihin niya, Ninong manok. Bakit po naging Ninong manok? Dahil tuwing uuwi po si Ninong, tuwan-tuwa po kasi si Joestar sa mga manok ni Ninong na nandyan po sa gilid. Kaya ang bansag po ni Joestar kay Ninong ay Ninong manok. Naging Ninong manok na po siya. Kaya napamahal na po si Joestar kay Ninong, talagang inaalagaan pag ako'y may lakad. Kapag dito ko po iniiwan, lagi pong inaaliw po ni Ninong. Yun po yung mamimiss po namin. Mamimiss po namin dito sa compound na to.
Tsaka yung isa, yung nakakalungkot, kasi yung pag may asawa ka na, yung wala nang uuwi sa yung asawa mo. Wala nang uuwi sa'yo. Kasi sila ninang pag tuming hapon, yun, inaabangan nila si Ninong. Yun, ngayon, wala na pong uuwi at wala na pong uuwi sa kanila. Pero yun nga, masaya na po si Ninong sa paraiso at siya'y muling bubuhayin na po. Yun po ang aking masasabi, napakabait po ni Ninong. Wala po siyang, parang wala po siyang naging kaaway dito sa purok po ito. Kahit saan po dahil si Ninong po ay talagang palabating tao. Po, magaling pong makisama. Po, maraming salamat po. Salamat po. Salamat din, Jazz, no, sa iyong mensahe. Ngayon, ang susunod po na magbibigay ng mensahe ay mismong bunso kapatid ni Kuya Richard. Siya po ay si Kuya Franz Bueno. Hello po. Ayan. Good evening po sa ating lahat. Ako po ulit si Franz, bunsong kapatid po ni Kuya Richard. At yung babasahin ko pong mensahe ngayon ay kumbaga consolidated na mensahe po naming magkakapatid. Kasi pinag-uusapan namin kanina kung sinong pwedeng mag-deliver ng message. Mukhang walang may kayang magbigay ng message at humarap dito ngayon. Pero ako na lang po yung magiging spokesperson ng pamilya namin at babasahin ko yung hinihanda po naming message. Sabi po sa kanta ni Ed Sheeran na Supermarket Flowers, I hope that I see the world as you did because I know a life that's loved is a life that has been lived. Sa aming lahat po na magkakapatid, si Kuya Richard yung pinakamalambing, siya yung pinaka-expressive pagdating sa mga feelings niya, sa nararamdaman niya. Siya din yung pinaka-emotional po. At sa tingin ko, i-describe ko siya bilang isang empath. Naiintindihan niya yung feelings ng ibang tao, isinasaalang-alang niya kung anong nararamdaman ng ibang tao, at kung may pagkakataon, mas inuuna niya yung kung anong nararamdaman ng ibang tao bago yung sarili niyang kapakanan o yung sarili niyang nararamdaman. Growing up, madalas ko rin pong marinig yung biro na si Kuya Richard yung pinakapaboritong anak. Pero para sa akin, ako pa rin yata yung favorite ni Mama. Pero, ayun, dahil na rin siguro nung lumalaki ako, wala na si Kuya Richard sa bahay, nagtatrabaho hanggang sa nagkapamilya. Kaya tuwing mauuwi sila sa Pangasinan, siguro mga minsan sa isang taon, excited yung pamilya dahil syempre nga sila yung nasa malayo, tapos sila yung uuwi doon sa Pangasinan. Kaya kapag may request na ulam, pag gusto ng bunga ng malunggay, ampalaya, isasahog sa kung ano-anong gulay, at yung paborito niyang tortang talong, expect mo na yan, pag dadating sila, may nakastock na ng mga iluluto para sa kanya. At yun, sa isang pamilya din, kung mayroong gustong makatulong sa pamilya, kailangan merong tumayo or tumindig na magsakripisyo. Ito pong kwento, si Kuya Richard po kasi, sinacrifice niya yung sarili niya pong pag-aaral para mag-giveaway doon sa pangalawang kapatid namin na si Ate Sai para makapag-aral. Kasi para na rin po sa kaalaman ng lahat, may dalawa pa po kaming kapatid nung mga panahon na yon na mayroong karamdaman. So nung time po na yon, hindi rin biro yung pagpapaaral ng anak sa kolehiyo. Gawa ng mahirap nga po ang buhay, tapos dalawa na silang tutungtong sa kolehiyo, katatapos lang ng yung dun sa dalawa naming kapatid na may sakit din. Kaya hindi na niya tinuloy or hindi niya na tinapos yung pag-aaral niya para makapagbigay daan doon sa susunod na kapatid niya para makapag-aral. So, sa aming lima po na magkakapatid na buhay noong panahon na yon, siya po yung hindi pa nakakakuha ng diploma at saka ako. Pero ako po sa ngayon nag-aaral pa naman po. Pero para sa akin, yung kahit na wala man siyang makamit na diploma, higit pa sa diploma, yung
naiambag niya doon sa buong family namin, kay mama at kay papa, na maibsan man lamang yung hirap sa financial. Kasi kung hindi siya nag-give way noon sa pag-aaral kay ate, baka pareho silang hindi makapagtapos. Kasi kung dahil sa pag-give way niya po, nakapagtapos si ate, nakatulong na sila ng sabay sa financial, nakatulong dun sa susunod naming kapatid, hanggang sa ngayon po, ako na lang po yung nag-aaral. So, malaking bagay yung pag-give way niya, yung sacrifice na ginawa niya na hindi niya na itinuloy yung pag-aaral para tumulong na lang sa family. Yun, siguro kung hindi dahil dun sa sacrifice na yun ng pagtigil niya, baka nahirapan din sila mama at si papa na kumbaga umahon magmula dun sa pagkamatay ng dalawa nilang anak hanggang sa kasalukuyan. Pagdating naman po sa pagmamahal sa pamilya, lalo na kina mama at papa, wala na akong masasabi. Saludo ako kay Kuya Richard sa pagmamahal niya sa magulang at sa pamilya, kung paano siya magmahal. Kaya nitong May 10, 2026, Mother's Day, imbis na celebration, imbis na masayang batian, sinalubong po tayong lahat ng masamang balita. Wala na nga si Kuya Chad. And ayun, sobrang sakit. Hindi kami makapaniwala lahat. Lalo nung time na makita namin si mama na umiiyak. Kasi nga, syempre, Mother's Day, tapos makita mo yung sarili mong ina na umiiyak. Tapos maririnig mo siya na sinasabing, sana ako na lang yung namatay. Parang yung mga ganong linyahan. Kasi alam naman natin na wala sa nature yung ang magulang ang maglilibing sa anak. Sabi dito, mothers are not supposed to bury their children. It goes against nature. So, dahil nga naman sila yung nagluwal sa atin, hindi na yun parte ng nature na sila pa yung maglilibing sa atin bilang sila yung mga magulang natin. Masakit kasi naririnig mo yun na sabi ni mama sana siya na lang daw yung nawala. Pero pwede bang sana wala na lang? Parang sana wala na lang mawala. Pero alam naman natin lahat na imposible po yun. Kaya nung araw po na yun, nung nalaman po namin na wala na si Kuya, nagmadali na po kami agad bumiyahe papunta dito sa Batangas. Kasi lahat kami sa pamilya doon sa Pangasinan, ang nasa isip namin si Ate May tapos si Yuan. Kasi alam namin yung pakiramdam at kung gaano kahirap para sa amin, alam namin na mas mahirap para sa kanilang dalawa. Si Mama namatayan ng anak. Pero alam niya kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng asawa kagaya ni Ate May. At kami magkakapatid, namatayan kami ng kapatid. Pero alam din namin ang pakiramdam ng mawalan ng tatay kagaya ng nararamdaman ni Yuan, lalo at mag-isang anak siya. Sanay naman kami sa once a year lang or kung hindi pa umabot ng once a year, once every other year na pagkikita ng buong pamilya. Pero hindi lang namin lubos akalain na yung last pala namin pagkikita ay nung huling uwi nila sa Pangasinan nitong April. Yun na pala yung huling pagkikita namin na buhay siya at possible na makompleto kami lahat. Malungkot man pero nakikita ko ngayon yung mga taong nandito na nagmamahal kay Kuya Richard at maging yung mga nagpaabot ng tulong kahit papaano nakakagaan ng pakiramdam. Alam ko hindi naman magiging madali kasi alam naman natin na kapag may mahal tayo sa buhay na nawala or namatay, wala naman sa nature yung pag-move on. Although laging sinasabi na, mag-move on ka na kasi wala naman na yan. Pag po tayo ay namatayan ng isang mahal sa buhay, there's no such thing as moving on. Natututunan lang po nating mabuhay kasama yung lungkot, kasama yung pighati, at kasama yung pagluluksa. So, alam ko, kapag katapos ng lahat ng to, magiging ibang-iba yung buhay dito sa Batangas ni Ate May at ni Yuan. Pero hanggat nandito pa naman kami ng mga kapatid at si Mama, hindi naman namin hahayaang mapabayaan lang silang dalawa. And I know all will be alright in time. Life is short, sabi nila, pero kung tutuusin yung sobrang daming taon na nakasama natin si Kuya Richard, parang
mahaba na siya eh. Life is long, but it is fast. Mabilis lang po ang buhay. So, salamat na lang din at malaking pasasalamat namin dun sa mga hindi malilimutang alaala, sa lahat ng sakripisyo, at sa huling masahe niya sa amin nung umuwi siya sa Pangasinan. Salamat sa 42 years, 7 months, and 9 days na ipinahiram siya ng Diyos sa ating lahat. That is 42 years, 7 months, 9 days, and a lifetime full of love and memories. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat, Franz, no, sa iyong maikling mensahe. Ngayon po ay pakisuyuan natin si isang tiyuhin ni Kuya Chad, si Mr. Crescencio Bueno. Pakisuyo po, Tito Crescencio. Salamat po. Magandang gabi po sa lahat ng nandirito ngayon sa uling gabi na pakikipag-isa sa pamilya ng Maranang Bueno. Kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon na nadala kami dito sa NATO, Rosario, Batangas sa unang gabi namin dito nung Lunes, nung nabalitaan namin na si Richard. Ang akala namin, ang message nila ay babati lang ng Mother's Day. Yung pala ay iba na ang ano sa amin. Kaya gulat na gulat kami kasi pumunta pa sila doon sa Pangasinan na nagbakasyon. Doon ginanap ang magdiniyuan. Kung ilang beses sila na namasyal sa mga tourist spot sa Pangasinan, sa Bulinaw, sa Agno, sa Lingayen. Halos lahat ng mga pinasyal nila. Talagang masaya ang bakasyon nilang magpapamilya doon sa Pangasinan nung linggo na nandoon sila sa Pangasinan. Kaya ako bilang panganay na kapatid ng tatay ni Richard, 6 kami magkakapatid, 5 lalaki at 1 babae. Panglima, parang bunsong lalaki yung tatay ni Richard. Kaya ako'y nagpapasalamat din sa pamilya ng Maranan dito sa NATO na tinanggap kami bilang kaisang pamilya rin simula nung kinasal sila Richard at saka si May nung sila ay nagkaisa. Ako rin ay kahit tito na ako pa ay isang naging ninong nila. Kaya masakit man sa kalooban namin na ganito ang mangyayari kay Richard, pero alam naman natin na lahat tayo ay diyan mapupunta. Walang pinipili ang kamatayan, matanda, binata, dalaga, matanda, senior citizen man, kung talagang nakatakda na yung ating oras. Kaya ang dapat natin gawin sa ating buhay ngayon habang tayo ay nandito sa lupa na namamayagpat sa mga gawain, sana ay ingatan natin ang ating sarili, magtiwala tayo sa Panginoon, tanggapin natin siya, kilalanin natin siya bilang siya ang ating Panginoon at tagapagligtas natin. Natutuwa ako kay Richard nung umuwi sa Pangasinan kasi tinanong ko, kumusta anak ang buhay? Sabi niya, Nong,
nag-convert na ako. Kinonvert ko na ang buhay ko, sabi niya. Sa paanong paraan? Nakilala ko na ang aking tagapagligtas, sabi niya. Salamat sa Diyos, sabi ko naman, at nakilala mo ang iyong tunay na tagapagligtas. At kaya, sana'y tuloy-tuloy mong gawin yan araw-araw, linggo-linggo habang ikaw ay nabubuhay kako sa Kanya. Tanggapin mo bilang siyang iyong Panginoon, iyong tagapagligtas. Ano man ang iyong gagawin, saan ka man magpunta, yan ay talagang hindi ka iiwan ako sa Kanya. Kaya mahirap talaga tanggapin napaaga ang buhay ni Richard. Kaya tulad nung anak ko rin na nag-iisang lalaki, 30 years niya nung namatay. Kababata rin ni Richard yan. 44 niya sana. Itong May 15. Nung namatay, 30 years niya. Noong 2013. Kaya 13 years bago sumunod si Richard. Kaya silang magkakabata at napakasakit talaga ang mawalan ng isang anak, pero hindi natin maiwasan ang malungkot, hindi natin maiwasan ang magdamdam, pero ang Panginoon nandiyan na nagbibigay ng ating sariling comfort. Pino-comfort niya ang ating sarili pag ikaw ay sadyang nagtitiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya anuman ang ating ginagawa sa araw na ito, talagang ang ating buhay ay nakatakda sa oras ang bawat isa sa atin. Hindi lang natin alam kung kailan, at yan ay ating ingatan at pagdarasal na tayo'y magtuloy-tuloy, magtiwala lang sa ating buhay at sa ating Panginoon na siyang lumikha sa atin, siyang nagbigay ng buhay sa atin. Kaya sana'y manatili tayo na magtitiwala sa Kanya. Kaya ito lang ang masasabi ko, ang kamatayan ay walang pinipili, kay bata, kay matanda. Kaya thank you sa lahat ng taga rito sa NATO Rosario, Batangas na sumama sa amin sa gabing ito. Simula nung inumpisa yung gabi na pagdaramdam ni pamilya ng Bueno Maranan, at kami nagpapasalamat sa inyo sa pagsuporta, pagbigay ng comfort sa pamilya. Kaya hindi namin malilimutan itong NATO Rosario, Batangas. Kaya kahit nasa malayo man kami, Pangasinan to Batangas, talagang sinikap namin na makarating dito. Unang punta ko dito nung kinasal nga sila Maymay at saka si Richard. Bali, pangatlong punta ko na ito dahil nung Lunes galing na kami dito. Tapos ngayon bumalik kami. Kaya thank you at sana'y God bless sa lahat. Salamat po sa inyong mensahe, Tio Ermi. At ngayon po, magbibigay din ng mensahe yung kaisa-isang anak ni Kuya Richard, si Juan Bueno. Magandang gabi po. Ako po yung nag-iisang anak ni Papa Richard tsaka ni Mama Maylin. Si Papa po yung taong mahirap kalimutan kasi napakadami niya pong
mabubuting pagiging mabait, mapagtuloy, kaya nandito kayo lahat dahil kay Papa Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo. Hindi ko po makakalimutan sa kanya yung lahat Kasi minahal niya kami. Pinakita niya kung paano yung pagiging mabuting ama sa amin, asawa kay Mama, kaibigan sa inyo. Kaya nagpapasalamat po kami sa pagpunta niyo ngayon. Salamat, Yuan, sa iyong mensahe. Ngayon po, yung panghuli na pagbibigay ng mensahe, ang kanya pong butihing asawa ni Kuya Richard. Tawagin po natin si Ate Mylene. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito kasi napakalungkot na nagsama-sama tayo ngayon dahil huling gabi na po na makasama namin si Chad natin para sa mga kaibigan niya, sa kapamilya. Hindi ko po alam kung paano ko sasabihin muna yung pasasalamat ko sa lahat. Simula sa pamilya ko dito na tumulong nung nangyari to hanggang sa pamilya ni Chad na mula sa Pangasinan, andito agad sila. At yung mga kapatid na simula sa ospital hanggang sa mga oras na to nakasuporta. Kitang-kita kung paano, kung anong klaseng tao si Chad. Kasi hindi ko kayo makikita dito kung hindi naman napamahal o naging isang mabuti sa atin si Chad. Sabi kasi magbigay ng katangian pa na maaalala ko kay Chad. Pero dun sa mga nagsalita, sabi nga, pagpatay ka na, puro kabutihan yung maririnig natin. Siyempre, hindi naman ganun ka-perfecto. Pero, napakapalad ko kasi siya yung taong nakasama ko. Napakaikling panahon. 15 years lang po kaming kasal. 9 years na nasa ibang bansa. Yung natira doon na taon, yun lang yung pinagsamahan namin. Pero sa mga taon na yun, sabi nila isipin ko yung mga hindi maganda para madali daw ako makamove on. Pero isipin ko, balik-balikan ko man. Wala talaga Sabi nga ni Yasmin, ilaglag na ako kanina. Ako na yung masama. Tunay naman. Sabi ko nga, nung nakita ko yung mga taga rito, kung ako siguro yung nandyan, hindi ganito. Pero hindi ko rin nakalain kasi yung mga kada taong nakikita ko na ganito si Chad. Hindi ko alam na napansin pala nila. Kung mapansin nyo, ayokong lumabas, ayokong makipagtamaan ng tingin sa ibang tao. Kasi pakiramdam ko sa sabog ako. Sa tuwing mapapatingin yung mga mata ko sa mga tao. Sobrang sakit kasi puro kabutihan yung sinasabi nila. Kahit sa trabaho niya, sinasabi ko, nakakahiya mong sabihin kasi ako lagi yung negative. Siya laging positibo. Sabi nga nilang mga katrabaho niya, ito yung taong hindi man lang sumama yung loob, naging bisor nila, hindi na kailangan mag-utos, siya na yung gagawa. Talagang, kung ginagawa niya yun sa iba, kung nakikita yun ng ibang tao, ano pa yung sa amin ni Yuan? Sa akin, bilang asawa, hindi ko talaga makakalimutan sa kanya yung pagiging supportive niya. Wala akong hiniling sa kanya na wala akong matandaan na hindi niya ako sinuportahan.
Akala ng iba, ako yung nagdidesisyon. Akala ng iba, under ko si Chad. Kasi nga, ako yung masama. Pero, si Chad kasi yung taong ibibigay niya lahat kung anong kaya niya. Minsan niya hindi na kaya. Susubukan niya pa rin. Kaya talagang napakalaking panibago dahil kagaya nung sinabi kanina ni Hasmin, sa kanya halos umiikot yung mundo. Sabi ko nga, ako yung nagdidesisyon, pero siya yung tagagawa, siya yung magpapasya kung oo o hindi. Mukha lang ako, pero siya talaga. Ang hirap kasi malaki yung adjustment. Pero salamat sa nakikita ko palang na suporta at pagmamahal na ibinibigay mula sa kaibigan, sa pamilya, sa mga tao na kapaligid sa amin. Sobrang thank you sa inyong lahat kasi andito kayo. Yung makita ko palang na ang daming tao, ang dami palang nagmamahal talaga kay Chad. Salamat sa inyo. Talagang hindi ko alam kung paano ko kayo iisa-isahin. Salamat sa pamilya niya mula sa Pangasinan, may nanggaling ng Zambales, sa side ng tatay ko, galing sa Laurel, sa Bataan, may mga nanggaling ng Cavite. Kung sabi ko nga sa kanila, kung nandito si Chad na buhay, nakita niya na andito kayo, sobrang saya. Dun sa mga pinsan ko na talagang bumabalik-balik sa akin, hindi ko na kayo iisa-isahin. Pero salamat. Yung nandito kayo, napakalaking suporta nun. Salamat sa mga yakap, sa tulong. Kaya hindi ko, ngayon ko na lahat sasabihin sa inyo, pakisabi na lang sa mga wala dito kasi bukas gusto kong sulitin yung natitirang oras ko ngayong gabi para kay Chad. Kaya hindi ko man kayo may isa-isang bukas. Sana alam nyo na napaka-importante ng magiging naririto nyo. Kaya sana yung maiwan talaga sa atin na alaala ni Chad, yung pagiging masayahin niya. Sabi ng mga taga rito o nung iba, hindi mauunahan si Chad sa pagbate. Napupuno yung tricycle bago lumabas kasi sabi nila, hindi makalabas si Chad nang hindi hihintuan yung mga nadadaanan niya. Kaya sa mga pagkakataon na pagkatapos nito, hindi ko man mapansin. Siguro, kasi nalulungkot lang ako sa mga susunod na araw, kaya ngayon pa lang, nasasaktan po kasi ako talaga pag tumitingin ako sa mata ng tao. Sobrang sakit kasi ayoko na babatingin ako tungkol na naman kay Chad kasi hindi ko po alam kung paano ko sisimulan yung mga araw na kami na lang mag-ina. Kaya yung makita ko kayo talaga dito, sobrang thank you po sa inyong lahat. Sa mga kaibigan, sa mga katrabaho, sa mga pinsan ko na nandito, sa mga kamag-anak niya, sa side ng father ko, ng nanay ko, yung mga tumulong, pumunta, pinansyal, mga nagbibigay sa amin ng bawat pamerienda, pakain, talagang hindi ko po makakalimutan. Yung hindi ko po inaasahan yung mga taga-novelty, mga ninong namin sa kasal. Ninang, salamat. At saka, yung talagang sa buong congregation ng Rosario, thank you po sa inyo. Na kitang-kita po yung pagmamahal, kitang-kita yung suporta.
Salamat po ulit. Maraming salamat, Ate Mai, sa iyong maikling mensahe. Huwag malungkot. Talagang nakita natin yung ilang mga magandang katangian ni Kuya Richard. Pwede po sa mga naunang mga nabigay ng mensahe. Pero ngayon po, pasamantalang tatapusin po natin ngayon yung programa natin. Pero bukas po, meron pa rin po tayong pagkakataon na makapakinig ng salig Bibliang pahayag. Ano po ba yung pag-asa ng mga taong namatay? At malalaman po natin doon, ano ba yung pag-asa na hinihintay din ni Kuya Richard. Kaya naasahan po namin bukas, mapapakinggan po natin sa oras na alas 8 po ng umaga. Bago po natin dalhin sa pasamantalang hantungan ni Kuya Richard bukas ng umaga. Maraming salamat po sa inyong lahat.